Walang humpay sa pag-iyak ang ina ni Kaiser habang nakayakap sa akin ng mahigpit. Paulit-ulit din siyang humihingi ng tawad para sa nagawa ng kanyang anak. I'm sorry. I'm so sorry. Hinagod ko ang likod niya. Okay na po yun tita. Okay na po ako ngayon. Kumalas kami sa isa't isa. Naririto kami ngayon sa isang silid dito sa malaking hall ng hotel. Dito na muna kami pinapasok ni kuya, at sinabihan na lamang niya ang pamilya ni Kaiser para sumunod din dito sa loob. Ayaw naman naming magkaroon pa kami ng eksena sa labas mamaya, at maaga namin ang totoong layunin ng party na ito. Pero sina Tito Kristen at Tita Leonor pa lamang ang naririto ngayon. Wala pa ang kanilang mga anak. Buhat na rin ngayon ni Tito Kristen si Felicity at kinakaw kausap. Giliw na giliw siya sa anak ko, at ganun din si Felicity sa lolo niya. Ako na ang humihingi ng pasensya para sa anak ko. Kung nalaman kaagad namin ang mga ginawa niya noon, hindi namin mapapayagan yun. Hindi namin siya kinampihan dahil alam naming mali. Maling-mali, umiiyak pa ring turan sa akin ni Tita Leonor. Maraming salamat po tita. Pasensya na rin po kung nagtago kami ng anak ko sa loob ng mahigit 4 na taon. Naiintindihan ko ang ginawa mo. Babae rin ako, at minsan sa buhay ko ay ginawa ko na rin yan, dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko. Pasensya ka na kasi mukhang nagmana sila sa kanilang ama. Hininaan niya ang boses niya sa huli niyang sinabi. Ngumiti din siya kaagad. Sinulyapan namin ang kinaroroonan ng maglolo. Si mama naman ay naririto rin at kaharap namin ni Tita Leonor. Pero noon yun, simula nung iwan ko sila ng anak namin, yung panganay naming anak na si Kimwell ay nagpakatino na siya. At hanggang sa may kasal kami at lumaki ang mga anak namin, ay isa na siyang butihin at responsableng asawa at ama. Hanggang ngayon ilan sa mga anak namin ay nagmana sa kanya. Sana ay mapatawad mo pa si Kaiser. Nasaksihan naman namin kung ano ang mga ginawa niya para mahanap kayong mag-ina. Kung paano niya pinahirapan ang sarili niya sa loob ng mahigit 4 na taon. Pero igagalang ko pa rin ang magiging desisyon mo. Welcome na welcome ka pa rin sa pamilya namin. Tanging ngiti na lamang ang isinagot ko sa kanya. Ayokong masaktan siya o ma-disappoint, pero wala na akong plano pang balikan ang anak niya. Masaya na ako kung anong buhay mayroon ako ngayon. Labis akong humihingi ng pasensya bala turan naman niya kay mama. Ngumiti naman si mama sa kanya. Ang totoo ay nasaktan ako at nagalit nang malaman kung ano ang ginagawa ni Kaiser sa anak ko. Kaya ako rin yung nagtulak sa anak ko na umalis at iwan si Kaiser. Masakit sa akin ang ginawa niya bilang ina at nag-iisang anak na babae ko si Sage. Paano nga kung natuloy ang kasal nila noon? Baka habang buhay na lamang mahirapan ang anak ko sa poder niya. Hinding-hindi ko papayagan yun. Mahirap lang kami pero may prinsipyo naman kami, at hindi kami martir na magtityaga dahil mayaman si Kaiser. Di bali nang magdildil kami ng asin basta't walang umaapak-apak sa amin. Naiintindihan ko, kung anuman ang maging desisyon ng anak ko ay doon ako. Hindi ko siya pipilitin sa anumang bagay na labag sa loob niya. Oo, nandoon na tayo sa naghahanap ng ama ang bata. Maaari naman nating ayusin ang samahan nilang mag-ama, dagdag pa ni mama. I want to see my daddy, lolo. Tagal-tagal naman niya. Napalingon kami kay Felicity dahil sa sinabi niya. Nasa mahabang sofa sila ng lolo niya. Don't worry, I've called your dad. He'll be here soon, sagot naman ni Tito Kristen sa kanya. Namiss mo ba ang daddy mo? Tanong ni Tita Leonor sa kanya. Opo, but he doesn't miss me. He doesn't love me. Muli na namang humikbi ang anak ko. Di niya ako kinakausap sa phone. Di siya tumatawag. Work siya sa malayo, madami naman kaming pera. Muling lumingon sa akin si Tita Leonor nang may pagtatanong sa mga mata. Napapangiti din siya. Sinabi ko lang po sa kanya na nagtatrabaho sa malayong lugar ang ama niya kaya hindi namin nakakasama. Walang internet at nahihirapang tumawag sa amin. Wala naman po akong planong itago siya kay Kaiser habang buhay. At sinabi ko na rin sa kanya na makikita na niya ang daddy niya ngayong araw na to. Hindi ko po ipagkakait na makilala ni Kaiser ang anak namin. Nagpahilam lang po ako ng sakit na nararamdaman ko kaya nagtago muna kami pansamantala. Maaari ko bang malaman kung saan kayo ngayon nakatira? Sa Mexico po. Tumanggaw-tango naman siya at ngumiti. Muli niyang hinawakan ang mga kamay ko at marahang pinisil.
Maraming salamat kung ganoon. Napakabuti mo. Hindi ka mademo o makasarili. Kaligayahan po ng anak ko ang pinaka-importante para sa akin. At alam kong magiging maligaya siya kapag nakaharap na niya ang ama niya. Tama ka, isa kang mabuting ina. Ngumiti ako sa sinabi niya. Sabay kaming napalingon sa glass door nitong silid nang bigla itong bumukas. Pumasok mula doon si Sir Kaido na humahanggos. Kaagad ding dam ako sa akin ang paningin niya. Sage. Nakalarawan sa anyo niya ang gulat at tila di makapaniwala. Sir Kaido. Yumuko ako sa harapan niya. Naalala kong bigla yung paunang regalo na ibinigay niya sa akin noon. Nakakahiya, baka inisip niya na pinagsamantalahan ko siya noon. Kumuha ako ng advance gift niya sa dapat sana ay kasal namin ni Kaiser, pero hindi naman yun natuloy dahil nag-run away ako. Oh my God, you came back. Kaagad siyang lumapit sa akin, at nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Pinagmasdan niya rin ang buong hitsura ko. Wow, is that really you? Damn, you are absolutely stunning right now. Nice haircut. It looks good on you. Nag-init naman ang pisngi ko sa mga papuri niya. Ikaw po ba daddy ko? Why are you hugging my mommy? Tandang padamdam panipit, nadinig naming sigaw ni Felicity. Kaagad na kumalas sa akin si Sir Kaido at sabay kaming napalingon sa tumatakbo kong anak palapit sa akin. Oh my God! Are you a Barbie? Why are you so beautiful? Tanong ni Sir Kaido sa kanya habang nakayuko at puno ng paghanga at saya ang anyo. Ikaw po ba daddy ko? Ulit namang tanong sa kanya ni Felicity. Hamarang na siya sa harapan ko, at tila pinalalayo ako mula kay Sir Kaido. I wish I was your dad, but not because I'm your uncle. Your dad is my brother. Uncle, why is my daddy still not here? I want to see him. Ang daldal mo pala kahit ang liit-liit mo pa. You're the same as your cousins. I'm going to find your dad. He'll be here later. Papaluan ko na siya. Ang tagal-tagal niya. Anak, niyuko ko na siya at binulungan sa tainga. Hindi tama ang asal mo sa harap nila. Behave lang, okay. Tumahimik naman siya at humikbi habang nakatitig sa akin. Nagsimula na namang mamula ang ilong niya. He doesn't love me, mommy. Tuluyan na siyang umiyak. No, that's not true, sagot ko. Come on baby, it's okay. Bigla naman siyang binuhat ni Sir Kaido. Pag-alitan mo mamaya ang daddy mo pagdating niya kasi hinayaan niya kayong mamuhay na hindi siya kasama. Okay, napatingin ako kila Tita Leonor at Tito Kristen dahil sa sinabi niya sa anak ko. Di niya ako kinakausap sa phone, umiiyak ng sagot sa kanya ni Felicity. Kaya nga, I know, but you love your daddy, right? Muling tanong ni Sir Kaido sa kanya. Opo. Kasama na namin siya uuwi. Yun ang maganda. Di na siya magwo-work dito sa malayo. Bibigyan ko siya ng maraming pera. Kukunin ko yung alkansya ko. Bigla naman silang tumawa ng malakas, kahit ako ay nahawa na rin. Ang galing naman pala ng baby na yan. Marunong mag-ipon, nakangiting turan ni Tita Leonor. Iniipon ko po yun, bibigay ko sa daddy ko para di na siya mag-work sa malayo. Ah, nakaka-touch ang batang to. Nilapitan na siya ni Tita Leonor at siya namang kumuha mula kay Sir Kaido. Niyakap niya ng mahigpit si Felicity at hinagkan sa noo. Napakabait ng baby namin na yan. Love na love ang daddy. Pero papaluan ko po siya, umiiyak namang sagot ng anak ko. At muli din kaming natawang lahat. Halos mapuno na ng mga tao ang buong hall ng hotel nang dumating si Kaiser, kabilang dito ang Family Zobel, Family Elizalde at Family Samson. Isang bonggang engagement party ang magaganap para sa nalalapit na kasal nila Kevin Jacob Elizalde Zobel at Lia Samonte Samson. Pagkababa ng kotse ni Kaiser ay kaagad sumalubong sa kanya ang isa sa mga tauhan nitong si Lucas. Boss, are you sure? Hindi mo ba ako niloloko? Hindi makapaniwalang tanong pa rin ni Kaiser sa tauhan niya. Nasa loob po sila boss. Kasama din ang ina nilang si Mrs. Nelia. Nagkaroon na rin po sila ng mesensi ng pag-uusap ng pamilya nyo sa loob ng isang silid sa hall. Oh shit, kaagad na ring nilampasan ni Kaiser si Lucas at may pagmamadaling pumasok ng hotel. Makikita sa hitsura ni Kaiser ang mabilis na paghinga, at tila kumakabog nitong dibdib. Dir-diretso siyang nagtungo sa entrance ng hall, kung saan may dalawang guard na bantay.
Malaya siyang nakapasok sa loob habang nakasunod naman sa likuran niya si Lucas. Nagkakasiyahan na ang mga tao sa loob at karamihan ay nakatayo. Malayo pa lamang ay kaagad nang natano ni Kaiser sa bandang unahan sa kanang bahagi, ang babaeng kay tagal na niyang hinahanap. Napahinto siya sandali sa paglalakad. Everyone sa anyo niya ang labis na pananabik at matinding gulat. Tila hindi rin niya inaasahang kakaibang babae na ang masisilayan niya ngayon. Kaakit-akit ang balingkinita nitong katawan sa suot nitong long peach dress na humahakab sa balat. Litaw ang kabuoang likuran nito at puno ng dibdib. Kumikinang ang maputi at makinis nitong balat dahil sa pagtama ng liwanag ng mga ilaw sa buong paligid ng hall. Napaka-sexy at kaakit-akit din itong tingnan mula sa hawak nitong wine glass na naglalaman ng pulang alak. Am I just dreaming? Bulong ni Kaiser sa sarili. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad, ngunit tila wala na siya sa sarili. Hindi na niya pansin pa ang mga taong nadidaanan niya dahil ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang sa dati niyang fiancé. Ang lahat ng nararamdaman niya ay sinasabayan ng mahinang tugtugin sa background. Mababasa ang matinding emosyon sa kanyang mga mata. Hindi na rin niya namamalayan na isa-isa nang napapalingon sa kanya ang buong angkan na nagkalat sa buong paligid. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin siyang nakalapit kay Sage, at huminto sa halos 1 pulgadang pagitan nila. Kumuskos ang makinis nitong braso sa dibdib niya dahil sa banayad nitong paggalaw. Naririnig niya ang mahinang pagtawa nito mula sa mga kaharap. Napalingon namang bigla sa kanya si Sage hanggang sa tuluyan na silang magharap. Nakitaan ng bahagyang pagkabigla si Sage, dahil sa labis na pagkakadikit nilang dalawa sa isa't isa, ngunit kaagad din itong naging kalmado at binigyan siya ng munting ngiti. Kaiser, napatulalang bigla si Kaiser habang nakatitig sa minamahal na babae. Tila naging musika at tinig ng isang anghel ang boses nito sa tainga niya. Ganon na lamang ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Baby, nagsimulang manggilid ang mga luha sa mga mata niya. You came back. Muling sumili ang munting ngiti sa mga labi ni Sage habang nakatitig sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang lalaki, na bigla na lamang humawak sa baywang nito. Hinapit nito ang katawan ni Sage at bahagyang inilayo mula sa kanya. Hey, do you have a problem with my girl? Ganoon na lamang ang gulat ni Kaiser, nang marinig niya ang mga salitang ito mula sa hindi niya kilalang lalaki sa harapan niya. What? Hindi lang yun ang ikinagulat niya. Napayuko siyang bigla sa isang napakagandang batang babae na pumalo sa hita niya gamit ang hawak nitong sapatos. Nakatingala ito sa kanya habang may matalim na tingin at kagat-kagat ang ibabang labi. Ikaw po ba ang daddy ko? Ganon na lamang ang pagngangan niya at pagtulala sa bata. Dumaan ang ilang sandaling nananatiling nakatulala si Kaiser sa isang batang babaeng nasa kanya ngayong harapan. Nakataas ang hawak nitong sapatos at nakaamba pa rin sa kanya, na parang anumang oras ay papaluan siyang muli. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng bata, ngunit kakaiba ang takbo ng puso niya sa mga sandaling ito. Tila kilalang kilala ito ng puso at kaluluwa niya. Dahan-dahan niyang niyuko ang bata, hanggang sa may luhod na niya ang isa niyang tuhod sa sahig at magpantay na ang kanilang mga mukha. Are you? Hindi na niya may tuloy pa ang sasabihin niya. Bumugsong bigla ang damdamin niya nang makita niyang nag-uumpisa na itong humikbi, habang nananatiling nakatitig sa kanya. Namumula at nangangintab na rin ang matangos nitong ilong. Hindi mo ako love, ayaw mo sa amin ni mommy. Tuluyan nang umiyak ang bata. Niyakap naman niya kaagad ito ng mahigpit. Hindi na rin niya napigilan pang lumuha sa halo-halong nararamdaman sa mga sandaling ito. I'm sorry, I'm so sorry my daughter. Mabibilis ang paggalaw ng mga balikat ni Kaiser dahil sa labis na emosyon. Iniwan mo kami ni mommy. You don't want to talk to me, you don't call, and you don't love us. No, that's not true sweetheart. Sandaling pinagmasdan ni Kaiser ang mukha ng kanyang anak. You never know how much I love you. You have no idea how much I want to be with you. Daddy never left you. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito habang pinagmamasdan. Muli niya rin itong niyakap ng mahigpit hanggang sa tuluyan na niya itong buhatin at kaagad na tumayo. Yamakap din naman sa kanya ng mahigpit ang kanyang anak, habang hawak pa rin ito ang kapares ng suot nitong sapatos. Huwag ka na aalis daddy. Sasama ka sa amin ni mommy. Huwag ka na mag-work dito sa malayo.
I promise we will never be apart again. Please forgive me for my sins, baby. Samantala, hindi rin napigil ang maging emosyonal ng pamilya ni Kaiser sa nakikita nilang eksenang ito ng mag-ama. Paulit-ulit na pinupunasan ni Leonor ang mga luha niya sa pisngi, ngunit naruroon naman ang napakagandang ngiti sa mga labi-tanda ng labis na kaligayahan. Naluha rin ang ina ni Sage na si Nelia. Makikita naman ang magandang ngiti sa mga labi ng anak nitong si Kevin. Samantalang mahigpit na ikinubli ni Sage ang emosyong nararamdaman niya para sa eksenang ito ng kanyang mag-ama. Inihanda na rin niya ang sarili niya para sa mga susunod na araw, dahil sa mga oras na ito ay sigurado na siyang madadalas ang pagkikita nila ng dating fiancé. Tuluyan nang ang naaga ng madamdaming tagpong ito ang atensyon ng lahat ng mga taong nasa loob ng hall. Nakunan ng mga larawan at video ang pagtatagpo ng mag-ama, at napapanood na rin ng buo ang eksena nila sa LCD video wall display na nasa harapan ng bulwagan. Tila ba isang madrim ang eksena sa pelikula ang kanilang napapanood ngayon, at karamihan sa kanila ay nadadala at hindi namamalayang lumuluha na rin. Makikita ang walang kapantay na saya sa mga mata at anyo ni Felicity, habang yakap din ng kanyang ama. Do you love daddy? Lumuluha pa ring tanong ni Kaiser sa kanyang anak. Yes, but you don't love me. I love you. I love you more than you'll ever know. Pero hindi mo ako tinatawagan sa phone o sa laptop. Tagal-tagal akong naghintay. Ayaw mo kong makita. No, that's not true. Bakit nagwo-work ka pa dito sa malayo? Marami naman tayong pera. Maraming pera si mommy ko. Bibigay ko na sayo yung alkansya ko, maraming laman. Biglang natawa si Kaiser sa tinura ng kanyang anak, pati na rin ang buong ang kanilang hanggang ngayon, ay pinananood pa rin sila. You save money. Opo, bibigay ko sa iyo. Hindi napigil ang paghahalikan ni Kaiser ang pisngi ng kanyang anak. You are so kind. What's your name? You don't even know my name. Tandang padamdam panipit, muling humikbi si Felicity habang nakatitig sa ama. Muli namang natawa ang buong pamilya nilang nakapalibot sa kanila. Do you even know my name? Nakangiting tanong naman sa kanya ni Kaiser. Neither. Mommy hasn't said yet. See, we're just the same. My name is Kaiser. Kaiser. Yes. I'm Felicity. Felicity. Wow. Your name is exquisitely beautiful. It fits you perfectly and seems to give joy to us. Mommy gave it to me. What's your last name? Medina Elizalde. I'm Felicity Medina Elizalde. Wow! Mas lalo pang naging emosyonal si Kaiser sa tinura ng kanyang anak. Muli niya itong niyakap ng mahigpit at hinagkan sa pisngi. I love you. I love you too, daddy. Hinalikan din siya sa pisngi ni Felicity at niyakap din ng mahigpit. Muling naluha si Kaiser sa labis na kaligayahan. Tahimik siyang nagpasalamat sa Panginoon dahil sa wakas, ay nayakap na rin niya at nahagkan ang kanyang anak. Naaga lamang ang atensyon nila, nang mangibabaw bigla ang malakas na palakpakan sa buong paligid. Sabay na napalingon sa mga ito ang mag-ama hanggang sa madaanan bigla ng kanilang paningin ang malaking LCD video wall display sa harapan, kung saan naruroon silang dalawa. Do you see that? Ipinakita niya ito sa kanyang anak. Bigla namang namilog ang mga mata ni Felicity kasabay ng pagnganga ng malaki. Wow! Is that me, daddy? Why am I there? I'm an actress. Natawa ang lahat sa tinuran nito. Do you want to be an actress? Tanong sa kanya ni Kaiser. Opo, gusto ko dyan nakikita ako sa TV. Bigla na lamang itong tumili ng malakas, na siyang ikinatawa muli ng lahat. Napunong muli ng malakas na palakpakan ang buong hall. That's enough. Inagaw niyo na ang eksena namin, nakasimangot na turan sa kanila ni Kevin. Kami ang ikakasal, hindi kayo. Muli namang naghalaka ng lahat. Kaagad na hinanap ng paningin ni Kaiser ang kinaroroonan ni Sage, hanggang sa makita niya itong nakaupo na sa isang silya, at katabi ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Who is that man with your mom? Mahinang tanong niya sa kanyang anak. Si Ninong Jethro po. Ninong Jethro, kano-ano siya ng mommy mo? Ninong ko nga po siya. Love niya kami ni mommy. Natahimik bigla si Kaiser. Matinding panibugho ang bigla na lamang bumangon sa dibdib niya. Tila may mga karayom na isa-isa nang tumutusok ngayon sa puso niya. Muli niyang nilingon ang kinaroroonan ng dating fiancé. Napakaganda ng pagkakangiti nito,
habang pinakikinggan ang tila ibinubulong sa kanya ng lalaking nagngangalang Jethro. Nagsimula na ang engagement party. Naupo sa isang silya si Kaiser habang nakakandong sa kanya ang anak. Tinulungan niya itong maisuot sa isang paa ang sapatos na ipinalo nito sa kanya. "Sinong mas love mo sa amin ng ninong mo?" Mahina niyang tanong sa anak. "Pareho ko kayong love." Napabuntong hininga ng malalim si Kaiser. Naglaho na ang magandang ngiti sa mga labi niya. "Gagamit lang ako ng restroom, paalam ko sa mga kasama ko dito sa table kasabay ng pagtayo ko. Naririto sila mama at ang pamilya ni Ate Leah. Samahan na kita." Alok naman sa akin ni Jethro. "Don't worry, I can handle it." Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. "Ay, stop that. Your smile makes me drown." Natawa akong bigla sa sinabi niya, maging ang pamilya niyang nakarinig din. Hindi ko na lamang siya pinansin pa. Kaagad na rin akong tumalikod at tinungo ang kinaroroonan ng restroom. Nasa kaliwang bahagi ito nitong hall. Si Jethro ay nakababatang kapatid ni Ate Leah at ninong din ni Felicity. Kahapon lamang siya dumating mula Mexico. Oo, nakakasama namin siya doon. Hindi ko akalain na uuwi din siya kaagad. Ang paalam kasi niya ay sa araw na lamang daw ng kasal nila Kuya Kevin at Ate Leah siya uuwi. Pero nagbago daw bigla ang isip niya. Hindi ko siya boyfriend kaya nagulat ako sa ginawa niya kanina habang kaharap ko si Kaiser. Ngingisi-ngisi naman si Kuya Kevin. Mukhang may kalokohan yata silang pinaplano na naman. Pero sumubok na talagang manligaw sa akin si Jethro noon. Hindi ko lang pinayagan dahil masaya pa ako sa buhay ko ngayon bilang single. Lahat ng atensyon ay naibibigay ko sa anak ko at sa sarili ko. Guwapo naman siya, matangkad ding lalaki at maganda ang pangangatawan. Bukod doon ay napakabait pa. Mahal na mahal niya si Felicity, at lahat ng luho ng batang yun ay ibinibigay niya. Kaya nga siguro naging spoiled at moldito na ang anak kong yun. Pero kung sa bagay, ganyan din naman ang ugali ng ama niya kaya may pagmamanahan siya. Yung pagpalo naman na ginawa niya kanina sa ama niya, ay natutunan niya mula sa mga relatives ni Ate Leah na nakakasama namin sa Mexico. May mga anak na rin kasi ang ilan sa kanila at kung minsan ay napapalo nila gamit ang mga tsinelas, dahil sa katigasan ng mga ulo at hindi sumusunod kaagad sa mga utos nila. Pero hindi ko pa yan nagagawa sa anak ko at ayokong gawin. Mabait naman ang anak kong yan, at sumusunod kaagad sa akin kapag nakita niyang galit na ako. Nilingon ko ang kinaroroonan nito, at nakita kong masayang-masaya ito sa kondangan ng kanyang ama. Naglalaro na rin ito kasama ang mga pinsan niya sa side ni Kaiser. Tuluyan na akong pumasok sa isang hallway, at tinungo ang kinaroroonan ng girls' restroom. Ihing-ihi na talaga ako. Maaga pa lang kasi ay marami na kaagad akong nainom na wine, pero hindi pa naman ako lasing. Matamis naman kasi ang wine at mababa lang din ang percent alcohol. Pumasok ako sa loob ng restroom. Walang ibang tao dito. Kaagad kong ikinulong ang sarili ko sa isang cubicle at umihi sa toilet bowl. Napakalinis at mabango naman ang restroom nila. Humila ako ng maraming tissue sa gilid at itinupi ng maayos. Narinig ko ang pagbubukas ng pinto sa labas. Mukhang may pumasok. Matapos kong umihi ay kaagad kong nilinis ang sarili ko gamit ang tissue. Itinapon ko din ito kaagad sa trash can na nasa gilid. Mabilis ko nang itinaas ang underwear ko at nag-flush ng toilet bowl. Inayos ko rin muna ang long dress ko bago binuksan ang pinto nitong cubicle. Ngunit nagulat ako sa taong bumungad sa akin, na mabilis ding pumasok dito sa loob at ipininid ako sa pader.